Paano ba ma-relax ang ating mata? Alam nyo sa maghapon kasi nauso na kasi yung yung ngayon yung gadget. Kaya hindi natin maalis sa atin na tayo para wag mainip, para hindi natin makita yung isa ng oras lalo na kapag tayo may inaantay o kaya minsan wala tayong magawa, malimit kasi yung gadget ang ating una agad na ako. Minsan nga yung paggising sa umaga, minsan gadget agad ang nakakuha. Siyempre ngayon pagka napaumpisa ka naman na manood, minsan hindi mo na malaya, ang bilis ng takbo ng ng oras. Hanggang sa araw-araw na nangyayari. Kahit nga minsan na matutulog na, gadget pa rin. Kahit nga ngayon ng mga kabataan, hindi mo na rin nga sila masaway. Kaya ngayon, wala ka nang mapili na bata, matanda, lahat sa gadget na. Lalo itong mga sa nangingibang bansa, siyempre para naman sila hindi sila masyadong mag-isip o matensyon dahil sa siyempre medyo malayo sa pamilya, kalimitan talaga itong gadget ang napapagtuunan ng pansin. Siyempre alam mo pagka malimit tayo nakatingin sa gadget, tayo nanonood lagi diyan, hindi natin maiwasan na yung ating mata yung kang naapektuhan kasi gawa kasi na yung na yung gang radiation at saka yung sobra kasing kislap ng ayun yung mata pa man din natin kailangan natin sa tayo tumanda. Meron nga dati ako yung tiyo ko na umabot siya ng 99 years old. Ayun napakalinaw ng mata kahit nga gayong katanda na ay siya nakakapagbasa pa. Yung binabasa nga niya yung pasyon dahil nga yun kapag ka nabisita sa amin, kaya pagka nanonood nga ng TV, yung lagi sinasabi, pagkakalayo, pagka nanonood ng TV, akala mo yung nanonood sa sinihan na malayo. Dahil nga kaya ganyan, dahil nga iniingatan niya kasi yung kanyang mata. Yan ang nga naman ang mata kapag nakuha. Kailangan kasi natin yung mata. Ngayon medyo nga ang lang sa kanya, yung siya umabot na ng katandaan, umabot nga siya ng 99, ay yung kanya lang pandinig ang medyo humina. Pero bagamat nakakarinig pa rin, hindi naman yung talagang sabihin mong mahina lang ang boss. Biro lang pagka mahina ang boss na talagang hindi niya marinig, pero pagka okay naman narinig niya. Kaya naman yung mata niya kanyang na pag-ingatan. Ngayon ang isa sa bagay na ay makakatulong sa atin ay yung pag halimbawa tayo matagal na nanonood sa ating mga gadget, lalo na kung trabaho natin sa opisina, tayo sa computer lagi nakatutok, ang mata ang naiapektuhan. Ngayon ito yung isang bagay na ang matulungan ng ating mata, yung tumingin tayo sa mga ganito, sa mga halaman. Nagarto yung mga green, katulad nito yung mga dahon. Yan, titingin tayo sa sa ganyan. Para ang ating kahit mga halimbawa mga 15 minutes. Kumakaya nga na yung mga makaisang oras na like kayo. Kaya maganda rin kung halimbawa wala kayong masyadong kung maaari kung ba yung nagtatrabaho sa opisina, maglagay kayo na yung halaman. Halimbawa habang kayo namamahinga, tumingin kayo dun sa sa mga dahon ng inyong halaman kasi green. Kung wala naman magpinta na lang kayo ng kung bawa green kaya kahit sa larawan na green, kasi yung green kasi yan nakakapagbigay ng kapahingahan sa ating mata. Kaya napakahalaga na maingatan natin ang ating mata. Ang mata ang ating paningin kailangan natin yan hanggang sa sa pagtanda. At yun ang kailangan. Yung isa pa yung halimbawa tayo ay matulog ng maaga, yung pinakamaganda nga yung 7 oras ang pinaka minimum na dapat pagtulog natin. Alam mo naman minsan kapag minsan yung oras ng pagtulog natin minsan bumababa dahil sa halimbawa masyado tayo yung busy, lalo na kung may trabaho
Tapos nakakapanood pa, lalo na kung minsan hindi pa agad tayo dalawin ng antok sa gabi. Kaya yun nangyayari. Kaya yung isang itong pagtingin sa mga mabiberdeng kulay, ito yung isang napakalaking bagay na katulungan sa ating mata. Kaya yung ano, maaari nga, yung halimbawa meron tayong yung ano, yung halimbawa yung bintana natin sa mga opisina ay ilalagay maaari doon nakatapat doon sa mga garden, o kaya ay meron tayong halaman, kahit nga yung isang maliit lang na halaman na halimbawa ilagay nyo doon sa inyong bawa yung computer ninyo, ilagay nyo doon sa maglagay na isang maliit na halaman dyan sa lamesa. Tapos pagka di kayo medyo pagod ng mata, kayo tumingin diyan na patingin-tingin kayo diyan kahit mga 15 minutes ang pinaka mababa, doon ay ma-relax ang ating mata. Dahil yan ang pinaka napakalaking tulong yung green na Kaya nung unang panahon ng mga tao, mga malilinaw ang mata yung mga matatanda sa una, dahil nga lalo na kung trabaho nila diyan sa kawan. At sila yung hindi naman sila pabaya, meron naman kasing kahit sila magbubukid ay pabaya naman yung palainom. Tapos yan nga ganyan, kaya naman nalalabo rin ng mata kahit na sila ay magbubukid, na kahit sila nakatingin sa lagi sa mga mabiberdeng kulay, kaya minsan lumalabo rin ng mata dahil nga sa nagiging pabaya, lalo na kung mata napapasma. Halimbawa galing sa bukid tapos mababasa ng ulan, di siyempre lalo kung kainitan tapos mababasa ang mata ng ulan, di kayo minsan nalalabo ang mata. Tapos kung halimbawa nanghihilamos pa ay galing sa init, pwede naman manghilamos ng na kung gustong bawa medyo hindi sanay na matulog na galing sa trabaho, ikaw kailangan ng hilamos yung gang maligamgam para naman ang mata hindi mapasma. O kaya paano alagaan natin ang ating mata. At dalang mata ay kailangan natin hanggang sa tayo tumanda. Kaya ingatan natin ang mata at magtanim tayo ng ng mga gulay na mapapakinabangan kagaya nito. May tanim tayo ditong bilon. O di habang hindi pa siya namumunga, ay di mapakinabangan naman natin ang ating mga mata. Na tayo tumitingin sa kanila para ang ating mata magkaroon ng kapahingahan, makarelax para makarecover. O siya nga pala hindi pa nakapag-subscribe at saka nagpapalo sa ating mga kwentuhan, mag-subscribe na tayo at mag-follow. Sige, maraming salamat.